Pray, Father God, once again, just use me, Lord God, as your mouthpiece. Allow your Holy Spirit to speak through me mightily. And I pray, Lord God, ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay merong matututunan, O God. Once again, we thank you for lifting us up, Lord God, when we are down and increase, Lord God, our faith, Lord God, in every promises and every words, oh God, hallelujah, that comes from you. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen. Sige po, we can all be seated. Pwede po tayo po. Last Sunday po, we talk about the 5 keys to better planning. Sino na po dito yung meron ng pong plano sa 2024 po ninyo? Ayan, amen. So, hindi po lahat. Yung iba, hindi pa sigurado, uncertain. Hindi po sila aware na kinakailangan po nila ng plano sa kanila pong new season. So, ano pong mahalaga? Ano pong dapat po natin gawin? Of course, we have to assess. Dapat po ay tinitingnan po natin yung ating po mga nakaraan. Ano ba yung mga pangit? Ano ba yung mga maganda na dapat po nating itabi? Yung mga pangit na dapat po nating itapon. Amen? So, ibig po sabihin, para tayo nagdi-declutter. Kung nagdi-declutter ka ng wardrobe mo, di mo ba tinatanggal mo na yung mga hindi mo na ginagamit? Okay? Amen. Baka naman may sapatos pa dun sa wardrobe mo, sa closet mo. Okay? Di mo ba? And then, of course, i-envision po natin yung ano po ang nais po natin na mangyari ngayong taong ito. Sino po dito yung gusto ninyo maging malusog kayo? Sino dito yung gusto niyo maging masayahin pa kayo? Sino po dito yung gusto niyo madagdagan yung ipon ninyo? Yung makabahid kayo ng utang ninyo? Sino po dito yung mas lalo pang mapalapit kayo kay Lord para mas marami kayong blessings? Amen. Of course, that one is also is our vision. Yun po yung atin pong nais na mangyari. Kaya nga po tayo, we have a planning to succeed. Dahil gusto po natin lahat po ng areas ng ating pong buhay ay pinagpala ng Panginoon. And then number 2, sa ating pong pagpaplano, we have to seek God. We have to seek guidance. Dapat po manalangin po tayo. Di po ba, baka naman mamaya plano lang po natin yun, ay naisantabi na yung plano ng Diyos sa ating pong buhay. We plan through reading the Bible, and then of course our prayer and counseling. Okay? Number 3, stick with God to overcome challenges. Hindi po sigurado na pagka sinabi mong blessed ka na sa 2024 ay wala pong challenges na mangyayari. Meron challenges na mangyayari. And we believe that we can overcome every challenges pagkasama natin si Lord. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw stick ka lang kay Lord. Ayan, stick lang tayo kay Lord. Hindi mo ba that we can overcome challenges and gain our victory. And then number 4, develop a plan and a habit that will bring your desired results. Okay? So ano po ba yung habit? Habit is a pattern. Para po siyang, ito na yung palagi mo na nakagawian. Ito na yung palagi mong ginagawa. Marami pong klase ng habits. Okay? So yun po yung ating po pag-uusapan. Building habits that leads to success. So pagka sinabi pong building, merong effort yan. Okay? Wala po kayo nakitang building dito na the next day, natayo na siya. Okay? Hindi po ba? Meron yung excavation, mas malalim ang hinuhukay niyan. Alam mo, dahil matalino ka, alam mo na mas mataas na building ang itatayo doon. Tama po? Kung mababaw lang po yan, ay hindi mo na kinakailangan ng malalim na pundasyon. So what are habits? Ano po yung habits? Ito po yung ating po nakagawian. Meron pong sleeping habits. Di ba? Iba't iba po tayo ng klase ng pagtulog. Yung iba nakaharap dito. Di ba ba? Lalo-lalo na pagka winter, parang hipon. Di ba ba? Yung yung tuhod nakadikit na sa noo. Okay? Di ba ba? Yung iba na nakaharap dito, iba naman nakatihaya. Di ba ba? So iba't iba po. Sa paggising, ganun din. Di ba ba? Meron sa atin paggising, i-snooze pa. Meron naman sa atin, pasok ka na. Di ba nagugulat pa? Di ba ba? So yung iba't iba, yung ating pong eating habits. Di ba ba? So napakahalaga po that we should build the habits that leads to success. Tama po? So, ano po yung nais po natin na mangyari? Of course, we want to build habit. Building healthy, positive, and godly habits leads to peace of mind, good health, financial stability. Sino yung gusto ng financial stability? Ayun, hallelujah. Parang kalahati na lang yung iba. Ayaw ninyo? Okay. Building financial stability and eternal security. Napakahalaga po noon that we should always be secured in our salvation. Tama po? Kaya po palagi ko po kayo tinutulak that we should have our prayer and our devotion. Dahil yan po yung ating pong security, yung mas lalo po tayong mapalapit kay Lord. Alam niyo po, you are where you are. Alam niyo po, kaya kayo naririyan, you are where you are because of the established habits.
Okay? Dahil yung habit na nakagawian mo, wala kang habit na magbasa ng mga bagay na makakatulong sa'yo. Of course, hindi ka aangat sa buhay. Hindi po ba? Nakakarinig tayo ng mga magagandang katuruan, hindi naman po natin ina-apply, bali wala rin. Kaya po napakahalaga that we should establish successful habits. Okay? And then, tulad ng habit po ang principle and habit po ni Sister Estela, hindi po ba? Kahit na po buntis, manganganak na nga lang yan. Hindi po ba? Alam niyo po ba? Siya pa yung sumundo doon sa maghahatid sa kanya. Nagsayamtsahan yung kanyang maghatid sa kanya. Siya pa yung sumundo. Hindi po ba? Kasi po, ganun po siya kasi po nasa trabaho po ako by that time. Okay? And then you can be where you want to be by building good and godly habits. Okay? Sino po dito yung gusto ninyo maging healthy, maging wise, maging wealthy, maging blessed, maging generous, and then maraming ipon, makarating na mga magagandang holidays. Amen. Of course, we have a lot of dreams, hindi po ba? Pero hindi po ito mangyayari kung wala po tayong ginagawa na pagpaplano at wala po tayong ini-establish na magagandang habits sa ating pong buhay. Amen? So, ano po ba yung sabi nga, our life is the sum total of all our habits. Yun ay kabuuan ng lahat po ng ating pong mga kinagawian. At alam niyo po ba that galit po ang Diyos kung wala po tayong ginagawa sa ating pong mga habits. Sabi dito sa Jeremiah 18:11, "Thus says the Lord, behold, I am shaping a disaster." Okay? Gagawa po siya ng disaster, okay? "And working out a plan against you. Turn back." Okay, tumalikod ka na. "Each of you from his evil ways, correct your habits and change your action for the better." Kaya sikuhin mo yung dalawang katabi, sabi mo, magbago ka na. Ayan, amen. Hindi po ba? So, ano po yung habits na dapat po nating establish? Number one habit po, of course, we have to have a daily gratitude. Yung araw-araw na pasasalamat. Palagi ko pong pinagdidiinan yan. Hindi po pinagpapala ng Diyos sa mga taong reklamo ng reklamo. Okay? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung pinatatamaan ni Pastor. Okay? Hindi po ba ayaw ni Lord na reklamo? Kaya po in all areas of our life, nahirapan ka, napagod ka, itiko mo na lang yung bibig mo, huwag ka na magreklamo, magpasalamat ka dahil may trabaho ka. Marami doon sa Pilipinas, naghahangad ng trabaho mo. Hindi po ba? So, dapat po, we should be very thankful. Hindi yung pag-isa, ay, trabaho na naman. Hindi po ba? You must be glad. Meron kang trabaho pupuntahan. Okay? Kaya po in Philippians chapter 4 verse 6, "So don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done." So balik na rin po natin, pasalamatan mo muna siya sa lahat ng mga natanggap mo. And then, don't worry about anything. Nahihirapan ka din, sabihin mo sa Kanya, "Lord, gusto ko na ng medyo magaang-gaang na trabaho. Lord, gusto ko ng medyo maikling oras. Lord, bigyan mo ako ng mabait na boss. Lord, bigyan mo ako ng trabaho na kung saan ay makakapag-serve ako." Hindi po ba? So, just pray to God kung ano yung kailangan mo. Amen? Alam niyo po ba that the greatest weapon against stress is your ability to choose a positive thought over a negative one? Hindi po ba? Yun po yung pinakamatinding sandata po natin para sa mga stress. Okay? Kaysa palagi kang na-stress, di ba? Palitan mo yung iniisip mo. Okay? Pagka parang pagod na ako, palitan mo ng salita ng Diyos. Ano ba yun? The joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay ang aking kalakasan. Hindi po ba? Palitan po natin ang ating pong mga negative thought, yung mga pinapasok po ng kaaway sa ating po mga isipan. And then habits number 2, invest in your health and live life to the fullest. Okay? So gusto ninyo yung mahabang buhay? Gusto niyo po yung mahaba na satisfying life pa. Ayan, hindi po ba? So invest in your health. Mahirap po yung ang dami kang ipon, ang dami naman sumasakit sa katawan mo. Tama? So napakahalaga yung meron ka ng ipon, yung malakas ka pa. Yung may enjoy mo pa yung mga pinaghirapan mo. Amen?
yung pinag-ipunan mo. So what happened when you don't care of when you don't take care of your health? So ano po nangyayari? Sickness. Sakit. Di ba? Kakasakit ka. Okay? 35 ka pa lang, dahil mo ng rayuma. Okay? Ayaw natin yon. Tama po? And then ano pa po? Reduce energy. Dali mo manghina. Di ba? Umakit ka lang naman ng 5th floor, araw-araw hinihingal ka na. Okay. Hindi po ba? Unlimited physical abilities. Hindi po ba? So, napakahina. Ay, may galing ako ng trabaho. Wala na akong time mag-serve kay Lord. Hindi po ba? Kaya po it's very important for us to take care of our health. Ano po ba nangyayari? Di po ba, nagkakaroon ka ng mga medical expenses na dapat ay hindi naman. Tama. Dalas ka sa doktor, dalas ka bumibili ng mga gamot dahil palagi kang may sakit. At ano pa po? Ay yung decreased quality of life. Napabawasan yung quality ng iyong pamumuhay when you don't invest in your health. Amen? So dapat ingatan po natin ang ating po mga sarili. Okay? Kilos-kilos ng konti, exercise ng konti. Okay? Wag naman puro enjoy sa pagkain. Okay? Hanapin po natin yung po mga pagkain na kung saan magbibigay po sa atin ng kalusugan. Okay? Amen? And then 3 John 1:2 sabi ito, dear friends, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in the spirit. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat maging healthy na tayo. Ayan. Amen. Hallelujah. Kasi, baliwala po. Kahit na ano pong deklara po natin, sakit, lumayas ka, di ba? Diabetes, lumayas ka. Ang hilig-hilig mo sa halo-halo, sa leche plan. Hindi po ba? Sa ice cream. Hindi po ba? So gusto natin magbawas po tayo ng weight, kung ano-anong mga sisig, iba't ibang klaseng sisig ang pinaggagawa. Sisig na ilong, sisig na tenga, sisig na Hindi po ba? So, lahat puro ano yun. And then, ang ano mo pa, ang snacks mo pa, si charon. Di po ba? Gusto pa yun, medyo may pumuputok-putok na taba. Di po ba? So, hindi po ba? So, hindi po magiging healthy sa bawat po sa atin yan. Okay? Amen. So, pasensya na po kayo kung minsan nasasaktan kayo, pero para sa inyo yan. Okay? Hindi po ba para maging aware po tayo sa ating pong kalusugan. Habits number 3, study and meditate to prosper and succeed. Okay? Alam niyo po, yung pong palagi po nag-aaral, sila po yung pinagpapala financially sa mga career, sa kanila pong mga pamumuhay. Amen? Tama po? Kaya po maging habits po natin na tayo po yung mag-aral. Bawasan na po natin yung ating pong Facebook. Bawasan na po natin yung pong mga bagay na kung saan hindi naman nakapagbibigay po sa atin ng hindi po makapagdadala po sa atin doon po sa katagumpayan na nais po ng bawat sa po sa atin. Okay? Kaya po, when you are studying and meditating, ano po nangyayari? You increase stress. Nadadagdagan ang increase mo. Nahihirapan ka sa mga decision making mo sa buhay. Di mo kasi alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya hirap na hirap ka sa pagdedesisyon. Okay? Magsisave ba ako o hindi? Ayan mo na. Ang hirap, nakaka-stress. Okay? Mas lalo kang may stress kung hindi mo gagawin kung ano yung tama at para sa kinabukasan mo. Amen? Mas nakaka-stress yung alalahanin mo. Bakit ba hindi ko ginawa yun noon? At ayoko dumating kayo sa punto ng buhay ninyo na kayo ay nagsisisi sa mga nasayang na panahon. Nasayang, bakit hindi ninyo sinunod ang inyong pastor? Amen? Hallelujah. And then, kaya sa Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Ano po yung book of instruction? Yung Bible. Napaka-bless po natin. Di ba? Nasa apps na lang. Hindi mo nababasa, pakikinggan mo na lang. Di ba? Dumali na ng dumali. Dati ang kapal-kapal ng Bible. Dala-dala. Ngayon, nasa cellphone mo na lang. Di ba? At pakikinggan mo na lang. Kaya wala po tayong excuse sa Panginoon na bakit hindi tayo nakapag-aaral. Amen? Sabi dito, study continually and meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written on it and only then you will prosper and succeed in all you do. So ano po yung condition? Only then. Pag natapos mo, pag nakasunod ka sa pinag-uutos ko, doon lamang na ikaw ay pagkakatiwalaan ng katagumpayan at ng kasaganaan.
Okay? Sino po dito yung talagang gustong umasenso ang pamumuhay? Okay, so of course, ang pangako po natin, sabay-sabay nga po natin sabihin, gagawin ko ang lahat para mag-aral at makamit ko ang kasaganaan at katagumpayan na pinangako ng Diyos sa akin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo yan, ha? Okay. Amen. Okay? Kaya po in Romans 12:2a, pinagdiinan din, sabi na, don't copy the behavior and customs of this world, but be transformed and different person. Be a new and different person. Okay? Maging iba ka na. Diba ba? Maging iba ka na. Hindi na ikaw yung dating chismosa. Hindi na ikaw yung dating inggitera. Hindi na ikaw yung dating tamad. Okay? Yung maging iba ka na. Yung hindi ka na makikilala, parang si Joseph sa ating pong devotion, di ba? Hindi na po siya makilala ng kanya pong mga kapatid. Bakit? Kasi gwapong-gwapo na siya. Di ba? Ikaw din, ganun ka rin. Dapat di ka na rin makikilala ng iyong mga kapatid o mga kaibigan. Maging magandang-maganda ka na, maging gwapong-gwapo ka na. Yung amoy mo pa lang, amoy mayaman ka na. Hindi po ba? Amen? So, dapat po, nakikita na po yung pagkakaiba sa atin pong mga buhay. Amen? Hindi na ikaw yung dating walang-wala. Ngayon ay palagi ka ng meron. Hindi ka na nawawalan. Amen? Ikaw yung dati na palaging hirap na hirap sa trabaho. Ngayon hindi ka na hirap sa trabaho dahil na-promote ka na. Amen? Hindi ikaw yung dati na walang patutunguhan. Ngayon meron ka ng patutunguhan. Meron ng kahulugan ng iyong buhay. Amen? Hallelujah. Sige, palapakan natin si Lord. Amen? Hindi na ikaw yung dating gambling lord o drug lord. Ikaw ngayon ay palagi na nagpe-praise the Lord. Amen? Tama? So it's very, very important that the difference ay makita po sa buhay po ng bawat sa atin. And of course, we are not only becoming different because God wants us to make a difference into the lives of other people. Amen? Na magkaroon po tayo ng bahagi sa pagbabago ng mga tao na ating po nakakasalamuha sa bawat araw. And then habits number 4, choose your words wisely. Piliin na po natin ang ating po salita. Piliin na po natin yung ating po mga pinopost. Okay? Minsan po, hindi lamang po yung salita, yung tone ng ating pong boses. Okay? Hindi palaging malakas ang ating boses. Palagi kang paangil. Amen? Hallelujah. Dapat po maging gentle. Yung ating pong, nagpasalamat ka nga, galit ka naman. Salamat. Hindi ba? Hindi ba? Salamat. Hindi ba? So may pagkakaiba po yun. Okay? Amen. So choose your words wisely and your tone wisely. Piliin po natin ang ating po mga salita. Amen? Praise God. Bakit po? Kasi watching what you say can save you a lot of trouble. Kung babatayan po natin yung ating po mga sinasabi, hallelujah, ay tayo po ay maliligtas sa mga kapahamakan. Alam niyo po, there is power in our words. There is power in our declaration. Sometimes it hurts people. It also hurts ourselves. Kung nanonood po kayo kay Apostle, sabi niyo po niya, dapat po you should speak a lot of prophetic words sa inyo pong sarili. You speak a lot of good things about yourself. Okay? Yung sabi mo yung hindi mo kaya, basta kaya ko yan. Amen. Hallelujah. Basta dati ako mahina, malakas na ako dahil kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Dati kang walang-wala. Di ba? Basta palagi akong meron para sa gawain ng Panginoon. Amen. Meron akong palaging reserbang kalakasan para sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, in Ephesians chapter 4 verse 29, do not use what? Harmful words, but only helpful words. The kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Amen? So, ingatan po natin po salita. Ang salita po, minsan po yung nagiging dahilan ng paghiwalay po ng mga mag-asawa. Minsan po, yan po yung nagiging dahilan ng pag-aaway. Yan po yung nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak kahit po sa loob po ng iglesia, sa loob po ng church. Amen? Hallelujah. Kaya, ingatan po natin ang ating pong salita. Okay? Sabi mo, ingatan mo. Okay? If you don't have anything good to say, don't say it. Kung wala ka magandang bagay na dapat na sabihin, ay wag mo nang sabihin.
Okay? And then build godly habits. Ano po yung godly habits? Of course, we have to pray, we have to devote ourselves, and we have to serve. Okay? Magsilbi po tayo sa Panginoon. Not because your pastor says, hindi dahil sa sinabi po ng pastor po ninyo. Bakit? It's so that you will have a confident hope when the time comes that we have eternal security. Amen? Hallelujah. Para ma-secure po yung ating pong spot sa langit. Ayan. Amen. Praise God. And then habits number 5, ano po? Let God be your priority, not an option. And enjoy life's journey. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang ang journey mo. Okay? So, paano po natin ma-enjoy? Of course, when we put God first, pagka inuna po natin ang Panginoon, tulad po ng sinabi po sa Matthew chapter 6:33, di po ba? Seek ye first the kingdom of God and all this and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pagka palagi po natin siya, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, unahin po natin siya early in the morning. Sa umaga, unahin na po natin siya. Okay? Hindi yung pagkatapos na ng trabaho. Okay? Bakit? Kasi kailangan mo siya sa maghapon. Di ba kailangan po natin siya sa maghapon? Kailangan po natin ng kanyang kalakasan, kailangan po natin ng kanya pong gabay, kailangan po natin ang kanya pong karunungan, kailangan po natin ng kanyang pagpapala, ang kanya pong kamay sa ating mga trabaho. Amen? And life is happier with God. Ang buhay ay mas masaya pagka ikaw ay merong Kristo sa puso mo. Okay? Hindi po totoo na pagka wala ka sa church, wala ka kay Christ, hallelujah, ay masasaya ka. No. Kalokohan yun. Panandalian lamang po ang binibigay na kasiyahan ng mundong ito. Samantalang ang kasiyahan binagkakaloob ng Diyos, ay ito ay pangwalang hanggan. Okay? Kaya, huwag po tayong magpadaya. Dapat maging marunong po tayo. Okay? Amen? Because without God, ano po nangyayari? We lack inner peace. Wala po tayong kapayapaan. Pag wala po tayong Diyos. And ano pa po? We are disconnected from our higher purpose and meanings and deep meanings of life. Wala po tayo ng purpose. Diba? Pagka nalayo ka kay Lord, kala mo, oy, nakalaya na ako, wala na akong giving, wala na akong ministry, akin na yung oras ko. Akala mo lang yun. Naranasan ko kaya yan. Okay? Amen? Kala ko, mas masaya pagka wala sa church? No. Sandali lang. Sandali lang. Kaya wag mo na subukan. Okay? Wag mo na sayangin. Okay? Sinasabi ko na sa inyo. Okay? Amen? And then ano pa po? It will also hinder access to spiritual guidance and wisdom. Wala po tayong access sa gabay po ng Diyos at sa Kanya pong karunungan. Kaya po napakahalaga that we should let God be your priority. Enjoy mo lang. Enjoy mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Life is happier when we are together with God. Okay? Amen. And then sa Psalms 119, tayo po tayong lahat, sabay-sabay na po natin basahin ito. Happy are all who perfectly follow the laws of God. Amen. So ano po sinabi po dyan? Mas masaya ang mga tao na sumusunod sa batas ng Diyos. And then the next verse, happy are all who search for God and always do His will. Mas masaya ang mga tao na kung saan ay palaging hinahanap ang Diyos. Amen? At palaging ginagawa ang kanya pong ninanais. And then next verse po, rejecting compromise with evil and walking only in His paths. Okay? So, ibig sabihin, lakaran po natin yung nais ng Panginoon na lakaran po natin. Dahil, although na minsan hindi po talaga makinis yung dinadaanan po natin, pero sigurado ko naman na maganda ang kahantungan. Mas maganda po ang destination na iyong patutunguhan. Amen? And then the last verse po, and then the next verse po wala, you have given us your laws to obey. Oh, how I want to follow them consistently. Sabay-sabay nga po natin, banggitin po yun. Oh, how I want to follow them consistently. Minsan pa, oh, how I want to follow them consistently. Amen. Bakit po? Kasi po, ang success, the key to success is consistency. Okay? Hindi ka magsasucceed sa buhay, sa career, sa iyong health, sa iyong emotions, sa iyong finances if you are not consistent
in all those areas. Kaya huwag po nating i-miss yung next at sa Friday po, yung ating pong planning to succeed. Yun po yung part. Doon pa lamang po tayo magpaplano. And then we will see kung paano po tayo magdi-divide on that day. Amen? And then sabay-sabay po natin basahin. After you have corrected me, I will thank you by living as I should. So nais ng Panginoon na tayo po yung mamuhay na doon sa nais po niyang pamumuhay. Amen? Kaya if we really want to have a good health, kung nais po natin, magkaroon po tayo ng magandang kalakasan, ng magandang kalusugan, nais po natin na tayo po ay umasenso sa ating pong pamumuhay, nais po natin na ma-secure po yung ating pong kaligtasan, let's continue to establish habits of gratitude. Na tayo ay palagi po magpapasalamat. Let's continue to invest in our health. Study and meditate to prosper and succeed. Choose your words. Piliin po natin yung ating po mga sinasabi sa tao. Piliin po natin yung sinasabi po natin sa ating pong kapwa. Hanggat maaari, we should be extremely careful of what to say sa mga tao. Kaya iwasan na po natin yung chismis. Okay? Sabi mo nga sa tamo, iwasan na yung chismis. Okay? And then lastly, let God be your priority and not an option, and enjoy your lives journey. Amen? So let's all bow down our heads and pray. Father God, once again, we just want to thank you. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Because alam namin na meron kang itinuturo sa amin at meron kang inaalis, meron kang binabago. At dalangin po namin na ma-establish po ang amin pong mga habits, yung amin pong mga nakagawian na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Burahin mo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay niyo at palitan mo ng mga bago, O Diyos, upang marating po namin ang destination na nais mo na marating ng bawat sa po sa amin. Once again, Lord God, we thank you and we'll continue, Lord God, to honor you as we worship you. In Jesus' name, amen and amen. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was once too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I own. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb and seen. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light.
Right. Hallelujah. Yes, Lord. We just want to thank you, Lord. Hallelujah, for continually correcting us. Hallelujah. Hallelujah. Can you repeat a prayer after me? Maaari po ba kayong manalangin na sundan nyo lamang po ang panalangin na ito? Lord, forgive me. Lord, forgive me. Kung minsan ay nagiging mareklamo ako Kung minsan ay at nakakalimutan ko magpasalamat sa iyo. Patawarin mo rin ako, Panginoon, dahil minsan napabayaan ko ang kalusugan ko. Lord, also forgive me. Minsan, Panginoon, mas marami pa akong oras sa mga hindi mahalagang bagay at hindi ako nakapag-aaral ng iyong salita. Tawarin mo rin ako, Panginoon, dahil minsan may mga bagay na lumalabas sa aking bibig. Mga salita na nakakasakit, mga salita na puno ng galit, patawarin mo ako. And Lord, hayaan mo at patawarin mo rin ako. Dahil minsan ay palagi kang nahuhuli. Ngunit dapat ikaw ang palaging maging una. And Lord, once again, continue, Lord God, to cleanse me from all these sins that I have done. Tulungan mo ako to establish a good, positive, and godly habits that will give glory to you alone. In Jesus' name, amen.